Hi ma'am, my name is Kyle Dominic Rañeses, third year criminology, section A1-8, and I'm here to present my work in paint analysis. And the lesson objectives are number 1, define paint, and number 2, differentiate physical and chemical features of paint. Here in the second slide is describe the nature, purposes, and types of paint. First is paints. What is paint? Paint ito yung nakikita sa surface ng mga bagay. Nakakatulong kasi ito upang mapatibay yung isang bagay at nakakatulong rin ito upang mapaganda ito. And the types of paint. First is automotive paints. Yung automotive paints, ito yung mga nakikita sa katawan ng mga sasakyan. 'Di ba yung mga sasakyan is may iba't ibang kulay. Nakakatulong ito upang mapaganda yung sasakyan at upang maprotektahan din yung katawan nito. So, second is agricultural architectural paints. Yung architectural paints naman is yung nakikitang pintura sa mga bahay or establishment. 'Di ba yung mga bahay natin may mga different colors din. And the next is cosmetic paints. Yung cosmetic paints naman, ito yung ginagamit sa mukha ng tao. Example na nga lang is, di ba kapag may mga clown, meron yung nagdo-drawing na clown sa mga pisngi ng mga flowers or mga itsura ng mga animals. And ayun is yung cosmetic paints. Next naman is bike paints. Yung bike paints naman is ginagamit sa katawan ng bisikleta upang mapaganda yung parts ng bisikleta at upang maprotektahan din ito sa mga gasgas, ganun. And the next is describe the physical and chemical features of paint. First is physical characteristics and chemical components. Dun sa physical characteristics, under nito yung color, layer sequence, surface features, and contaminants. First is color. Color nga, di ba yung paint is may iba't ibang color upang mapaganda yung iba't ibang bagay. And the next is layer sequence. Dito naman sa layer sequence, merong first coating, ganun. First coating and yung final coating upang mas mapatibay yung pintura na ilalagay sa isang bagay or gamit. And the next is surface features. Yung surface features naman is yung ginagamit sa mga pader upang mas mapatibay yon at maitago yung mga bitak-bitak or crack. And the next naman is contaminants. Yung contaminants naman is yung dumi or gas-gas ng isang pintura na halimbawa na lang sasakyan. Siyempre ginagamit natin yan. Hindi naman may iwasan na madumihan or magasgasan yung pintura na nakalagay doon. Kasi yung pintura, protection na rin ng sasakyan yan. And sa chemical components naman, meron itong 3 parts. Ito yung pigments, polymers, and additives. Yung pigments, ito yung mga pulbos or powder na nilalagyan ng tubig or other components upang maging paints. Ginagamit ito sa halimbawa is sa cardboard or gaya nga nung pintura na pinagdodrawing ng mga clown sa pisngi ng mga bata kapag may birthday. And yung polymers naman, ito yung yung liquid na pintura na ready to use na. And additives, yung additives naman is yung may nilalagay na components sa paints upang mapatibay ito at upang magtagal yung kapit nito sa paglalagyan na materials. Here in the next slide is describe the method of collection of paint evidence for question samples and known samples. First is question samples. Dito sa question sample is kailangan mag-collect ng investigator na makikita niyang paint sample sa heg or sa damit ng victim. At
gagamitin niya yung tape lift at kailangan niyang ingatan ito upang hindi ma-contaminate or mabago yung paint sample na kanyang na-collect. And the next naman is known samples. Dito sa known samples, kailangan mag-collect ng investigator ng mga paint sample sa nakapaligid sa crime scene. Example na nga lang is sa sasakyan or sa mga appliances or sa mga upuan na makikita niya sa crime scene. Kailangan niya, kapag nag-collect siya ng paint sample doon, kailangan niya itong i-label or lagyan ng tag upang hindi mapagpalit-palit. At kapag tinest niya na yung question samples, pagtutugmain or pagkukumparahin niya na lang yung question sample at known sample. At upang malaman niya kung saan ba nanggaling yung question sample na kanyang natagpuan sa crime scene. In the last slide is describe the importance of paint in criminal investigations. Mahalaga yung paint sa criminal investigations dahil makatutulong ito upang magkaroon ng idea yung investigator sa kung saan ba unang tumama yung sasakyan na naaksidente. Example na nga lang is yung sasakyan nabunggo muna or sumagi muna sa poste or sa pader. Siyempre may maiiwan na pintura dun sa pader at magkakaroon ng idea yung investigator na ganun pala yung nangyari at mas mapapadali niyang masolve yung crime na nangyari dahil may mga pintura na maiiwan sa crime scene or sa kalapit ng crime scene. At makatutulong ito sa ng madlaki sa investigator upang malaman kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Yun lamang po ma'am, maraming salamat po sa panonood. God bless po.